So, dili na nako langayon. Matod pa sa mga gusto mo testimony, nagpanikad. Pero ato, magwawali karon nagmungasi na yun. Alam ko si Sis Grace. Thank you, Lord. Hallelujah. Miss ka nyo, may gabi sa tanan. Amen. Moro pa na ko. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nag-ano dyan ba? Palbaan dyan ko, tapos ubakon dyan ko. Hindi dyan ko ubakon, basta ka na mag-share ka niyo. Kaya matensi. Praise God, hallelujah. Bago ko magsugod, mag-ambok sa tahan. Lord, salamat na kayo, Ginoo, kung mga kagabi, na diin, Ginoo, wala siya kasudlan, ang among kalipay, Ginoo, kay Lord, ipakita mo sa among Ginoo, another experience na po, another na po, naka-witness me sa imong kamaayo, Ginoo, nadili yun, baka ko ng imong tulong, Ginoo. Yes, Lord, salamat tayo, Ginoo, sa imong gibuhat, karong kagabion, na nakauban jud na mo balik si Bro Ismar. Kay nakita ni mo, Ginoo, nga mo mga kasing-kasing, na giningaw gid mi sa iyaha. Labi na gayud, Ginoo, labaw na gayud ikaw. Yes. Giningaw jud ka sa iyaha nga mo balik siya sa imo. Lord, salamat tayo, Ginoo, sa imo kung pagabuhaton sa matag usa nga kinabuhi. Lord, wala gid mo gikawan ang mga pag-ampo. Wala ka pa nun, Lord, kung unsa nga sitwasyon, unsa nga adlaw, unsa nga bulan, unsa nga oras. Pero amo jud wala jud minawat-ag paglaom kabalugid mi. Nga moabot ni karon nga mga taknaan. Salamat kay sa imong presensya karong kagabi. Salamat sa imong pag-uban na mo, Ginoo. Lord, tulong ang mensahe kay imong ipaabot sa imong mga kaanakan karong kagabion, Ginoo. Lord, tagaayang matag-usa, Ginoo, gaksat kabulhan. Lord, i-open ang among kasing-kasing, among salabutan, Ginoo. Ug tanan, Ginoo, among ginatugyan kanimo. Ning tanan, Ginoo, pasalamatan sa imong pangalan na si Jesus Kristo. Amen and amen. So praise God, no? Ipahila sa ta sa presensya ni Lord. Amen. Sige lang, Ma'am Joyce, kaya ang kanay mong pilok, ikatong Uniqlo at anong pagkahisbutan. Praise God, no? Glory to God. So, ang kani akong i-share karong kagabion, ako ni siyang taytulan o ang damit na dapat natin isuot. Dili Uniqlo, dili jag, dili li. So kana siya, actually kana siya, sa kalibutanon na nato siya. Ay, i-apply na to na siya sa kalibutanon na to na sa nina. Pero kita nga usa ka Kristohanon, na apoy gusto ang Ginoo na ipasuot sa ato. Kani siya, i-address na ko gini sa tanang anak sa Ginoo, pero the more na ko ni siya nga i-ano sa mga kababaihan. Kay mostly sa mga babae, anak to, kanagkuan kay ta sa itong physical look to. Ato ang kilay din ha, mga kamot, bugunsa pa ng atong mga kaya mga pasyon ng mga salina ka. Diba? Kung pwede palang gani, naapoy tao nga, gusto gid niya nga, nadyo na ilhan, friend ako. Dili siya dato, namatama lang, pero wala dyan kayo makita niya nga underwear na dili ko niya. Meron no, gid na. Bra, panty, turno, oh. Yaha gid na siya, pasyon gid na niya. Hindi punta kabot kay yaha man niya. So, inganak po ta, di ba? Particular ta sa atong isuot. Labi na sa atong mga anak, mga mama, di ba? Kita gyud ang magpahimutag sa mga salina sa atong mga anak. Kani gyud mao gyud na isuot, kay dili na bagay sa bubuha gyud na subugay ka pagkakakalag suot gyud na. Kay ang para nato ba mo reflect po sa tuwa. Mama nga ang mama siksik kayo niya ang anak pag sa manaoy. Anak ba? So pero mga igsuon,
Dili di ay particular si Lord sa atong physical appearance. Especially sa atong sanina. Pero ang gusto sa dili ta ba maskin pag unsa ang atong ang suot, dili kita mag-focus diha sa atong physical appearance. Ang atong tagaan og kanang value is kung unsa ka sa mata sa Ginoo. Unsay value na to sa iya. Di ba the moment nag-accept na to si Jesus as our Redeemer, di ba ko na kanya? Amen. Bago na tang binuhat. Itong daan na pagkakita, wala na to. Itong gingan ni Ma'am Joy nga, anak ka siya, anak ko ba ko? Pero, glory to God. Kay, di ba ko kita hinay-hinay sa Ginoo? E nga naman, kay matod pa sa Joshua 1:8, anaa dyan ang kabaguhan kung ato ang gitun-an kanunay ang tulong sa Ginoo. Imposible. Pinay nakakatuig, may makatuig, kulong katuig, wag yun, ising indihat sa imong pag-meditate ni Lord. Diba? Kung tinuod ka nga nagtuon, hindi kasing-kasing na to ang pulong ni Lord, naadyo'y makita nga transformation. Amen. Kaya ang transformer na to, si Lord man, dili man kita, dili mong bana, dili mong silingan, dili si pastor, dili si pastura, kung dili ang Holy Spirit nga mao si Jesus. O siya gid ang atong transformer. So, kita nga mga anak ni Lord, na-transform na ito kausapan. Nga naman, dari sa 2 Corinto chapter 5 verse 17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. So kung nahiusa ta kang Kristo, kung gina-claim na to nga anak ta sa Ginoo, so naay kabaguhan sa atoan, nahiusa ta sa iyaha. Kung unsa si Jesus, kung unsa ang iyang gusto, naadyo. Ako nang musubay kita sa iyahang kabubuton ba? Then, wala ta gihimo ni Lord para mo imitate sa kalibutan. Gihimo ta ni Lord na set apart, chosen, holy unto the Lord. Kay matod pa ito sa taga Roma 12, ayaw ka mong pagpahiuyon sa pamatasan nining panahona. Ipabag-o hinoon sa Diyos ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panguna-una. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Diyos, unsay maayo hingpit o makapahimuot kanya. Amen? So, unsaon na to, gihimo makayata ni Lord nga, set apart, chosen. Pero, makita man gihapon ta nga nakipaghugoy-hugoy sa kalibutan. Kung saan pagsulti sa unbeliever sa imuha, na siya, anak na siya sa Ginoo. Kung kita mismo nakita ditong dapita nga kauban ng kalibutan mo, wala kay kaibahan sa ilahan. Dili ka makita, nga lahi ka, pinasahi ka. Kaya ito naman mo, namo sa inglanan, maskin wala mo ingon pa ka nga wala kanino. Pero once nga nilingkod ka ng dapita, mura gihapon ka nakipag-friend sa ilahan. Wala may problema sa hilig amigo ta. Kay mo man atong purpose, nakabigo na to sila. Pero dili ikaw ang mo-compromise para lang sa inyong friendship. Panindigan nimo ang pulong sa Ginoo. Panindigan nimo ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsaon nimo pag-win sa iyaha? Kung ikaw mismo dili gani ka kadto sa imong kaugalingon. Di ba? The moment nagidawat nato si Jesus sa atong kinabuhi, you are God personal representative on earth. Kung Christ ambassador ta, wala nakita. Kabalo naman ta, di ba, nag-meditate ta sa pulong sa Ginoo. Kabalo ka kung saan karakter ni Jesus. Kabalo ka kung unsay purpose nimo aning kalibutan. Di ba? Tinong saon nimo
na representative man kaya ka sa heaven. Representative man kaya ka ni Lord. Kauban din mo si Holy Spirit. Siya ang nagabadlo, siya naghahatag mo ng wisdom, siya ang nag-guide mo sa tanan ng pag-abuhato. Tapos, you have the authority to be called sons and daughters of God. Di ka ta maulo mga igsoon, ngayon ka, anak ko sa Ginoo. Pero naagi hapon kay hidden agenda na din. Mga igsoon, dili niya ako. Revelation ni Lord. Isa po ko nga nakudluan. Makita ni pastor, makita ni pastora, makita ninyo. Ay, magihatagon kay Jesus Grace. Murag wala eh. Murag ka ng baso na dili. Murag ka ng baso na walang takay ba? Pero kung ako lang mag-isa, kung wala mo nakakita sa ako ka, are you sure na imong anak? Ni anak ko, kanindyo. Ingon ana ang akong binuhatan. So ako ra gyud, kamo ra gyud ug ang Ginoo ang nakabalo. This time gina-remind ta ni Lord nga as a personal representative mo diri sa yuta. Mao gani no nga naatay ka ng testimony. Yung testimony na to, ang kamaayos sa Ginoo, diun sa kapagbago sa Ginoo, sa una, ingon ani ko, adik ko, sa una, babaero ko, sa una, palahubog ko, sa una, bungangera ko, chismusa ko, kusog ko magpuan ng mga istorya nga dilig mao. Pero, the moment na gireceive natin si Jesus as a Redeemer, dibag ko na kanya. O gani nga gina-promote nato as a leader. Gina-promote nato ang goodness ni Lord sa atong kinabuhi. Para kita mapanaminan sa kanang wala pa naabtan og pulong ba, wala pa naablihan ang ilahang mga mata. E diha biya po tagikan. Makasabot kita sa ilang action, sa ilang pag-response. Ang anak ko baya ta, ila po ta katuig. Ginaampo, ginaluhod. Kung kinsa man na ang mga tao nga nagluhod niyo. Pero, unsaon nimo pagpakita na isa ka Christ, na ambasador ka ni Kristo. Kung ang imuhang sanina, nga imuhan ang gihubok ka ni Adto, gibalik mo ito dinig sulong. Diba? Kita man gani literal. Di man gani taganahan mo suot o bugaw. Kailangan dapahan tayo, mag-ilis tayo ta, kailain kayo hubok ito sa nina. Maunaw sa. Pero, ang taon, ano man dyan na gusto man dyan niya, dili ni literal nga sa nina na ito nga kalibutan na itong gusto. Dahil na, ang atong spiritual na sa nina. Ano ganahon, magiging mo suot o balik. Sa katong, ato lang gihubo, ang katong hugaw, kani adto. Kaya diri sa taga-Epeso 4:22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibhon. So kung pagdawat nato nakabaton ta og kahayag, nakabaton ta og kanang kamatuoran na naablihan atong panabot nga mali dito atong ginabuhat sa una. Mo to atong gihukas. Kay kabaluta na dili ko siya mao ang purpose Lord, dili ang atong padulngan ana mao ang kalaglagan. So mao tong atong gihukas. Pero usahay ang tao makalimot. Ganahan din siya mo. Ganahan siguro siya ka ng simot-simot at ang bago. Ano man dyan? Nga, dili man dyan mawala. Masking pag-usa ka ka-Kristohanon, adun na dyan yapoy pagkamaka. Kaya nga no, kuhan man ta, kanang
Nasa to huna-huna permanente ba nga? Tao lang ka. Wala mag-perfecto sa to. Even ako, gitudluan jud ko ano nga mensahe kanang kagabi. Gitudluan ta. Ya Lord, salamat jud kayo pagkuan ako ano, salamat jud kayo Lord. Kanang nakabitaw no. Kung particular ta sa itong mga gisuot dito sa kalibutan, physical na to. Anong dili ta particular? Sa gusto sa Ginoo nga ipasuot sa atoa. Kung naay ginapahukas ang Ginoo sa atoa, na mao ang pagpamakak. Kung masuko ka sa una, manggawas sa mga di maayo. Manawag pa sila mga angkol, permanente. Tawagon, ganahan ka sila manawag sila mga angkol. Unya mga igsuon, isa ni. Nagitudluan jud ko sa Ginoo. The way, manamit. Kung mayroon ta nga giset apart ta ni Lord, ihimot ta niya nga holy para sa iya. Sa ato palang pagpanamit, wala mo. Hindi na nakabasa. Maskin ako. Di ako mahilig jud short. Pero nakakuan man gud ko nga dili dapat ikaw ang hinungdan nga makasala ko sa magsanina ka, walay problema, magsanina ka, pero naagyapon makita gihapon na holy ang imong pagpanamit. Salamat sigo kay Lord. Isa di ko naiguan eh. Naganahan siguro itong mga pinapuok-puok. Pero blessing sa Ginoo, maghimo ko niyang tampok. Kaysa una, spaghetti gid ko. Pero karon maulaw na ko kay dagko na kay kong braso. Pasalamat sigo sa Ginoo, kay tampok gid ko niya. Beneficio. Thank you, Lord. Then ang pinaka-last is ang pride. Kaya nung doon ba tayo igsoon na nalaglag si Satan tunod sa inyong pride. Ano man, ako maguduritanan. Pag naapay garbo ang tao, dili ka kahimo magpasaylo, di ka mo nimo magpaubos. Eh gusto ka, mulabaw ka, ikaw ang tama. Di ba? Pero, mao yun dili gusto sa Ginoo ang garbo. Wala mga igsuon. Ayaw isuot ang gihatag ayaw isuot ang iya sa kalibutan, kundili isuot ang gihatag o gusto sa Ginoo nga ipasuot nato. So kung adunay tay sanina sa physical na mao nga ang mag-glorify lang ang atong kaugalingon. Dirita sa garments na gusto sa Ginoo na atong isuot kung siya ang mahimaya. Dini sa taga-Episo 4:24. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Amen. Amen. Unsa may gusto sa Ginoo nga isulob nato. Gusto sa Ginoo nga isulob ang iyahang gugma. Gugma. Kaya siya man ang unang nahigugma nato. Unconditional love ang iyang gihatag sa ato. Sa paghatag pa lang niya daan sa iyang bugtong anak, nagipakamatyan ta niya. Kaya para lang malukat ta sa tusala. Dako nakaayon na siya. Kanang gugma nga iyang gipakita. Gusto sa Ginoo nga isulob ang iyang gugma. Hinumdum mo atong prodigal son. Na maskin unsa ka makasasala ang iyang anak. Pero walay laing giuna-una ang iyang amahan. Kundili ang balik sila. Wala siya adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Naghuna-huna ang amahan. Na mubalik ang iyang anak. Ang anak ko daw atong amahan, literal. Na maskin pa sa atong kapakyasan, maskin pa sa atong unsa man ang atong kanang nabuhat ba, ay nasakitan ang Ginoo. Andam gihapon siya mamudawat sa aton. Gusto niya nga isuot niya ang isuot nato ang iyahang gugma, love. Kay para
ma-share po nato sa uban. Kung wala ka nagsuot ani, dili ka ka-share sa inyong gugma sa uban. Ay gugma lang ba ka? Kaya doon na kay benepisyo nga makuha sa iya. Dili makita ang genuine love. Ang gusto sa Ginoo ka ng gugma, nga pareha sa iyahang gugma. Unconditional love. O gusto sa ikaduha, gusto sa Ginoo nga isulob ang iyahang kahayag. Amen. Right. Nga maskin asa ta ibutang, musina gihapon ang kahayag ni Lord sa tumaki na tuloy. Nga maskin unsa ang atuang mga sitwasyon, makita gihapon ang kahayag ni Lord sa atong pinatuloy. Kanang kuwan ba? Kanang makita as a Christ ambassador, as a representative ni Lord ni sa yuta, makita kay magsigitag ingon na sa pangalan ni Jesus adunay kadaugan, sa pangalan ni Jesus adunay kabag-uhan, pero dili na makita sa atin. Asa ang kagusto ni Lord na makita ang atong kahayag nga ang Ginoo nga ato ang girepresentahan, makita sa unbeliever ba? Kung wala pa na kung ano Lord. Dili kay mahadlo. Kay puro na lang nato testimony. Wala, pati na dyan akong lisuda. Sukad na malagad ko. Sukad. Gidawat na ko si Kristo. Grabe. Asa ang kadaugan, ana? Asa ang victory? Ang Ginoo man atong gialagaran. Dapat makita sa ato ang anak. Victorious ta. Ikaw ba na si Jesus? Dili mga problema. Ang problema na anak, kanunay na. Kaya even sa una, mas grabe ang ilang problema nga diato ba. Pero nagmadaugon sila, gipakita nila nga ang Ginoo nga ilang gialagaran. Pagkauban nila ang Ginoo, adunay victory na mahitabo. Maupod na sa itong mga igsuon. Gusto sa Ginoo nga makita ang kahayag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Para ang uban niya naa sa kangit-ngit, malamdagan sa kahayag, makabaton og kahayag. Kay kita bitaw, nalamdagan ang buta sa kahayag sa uban. Mauna, na naatak karon din nangalagad sa Ginoo. Kay tungod, ang kahayag nila nidan-an pud sa tuwa. Muna nga, kita, nakabaton man ta sa kahayag ni Lord. Muna maging light, maging kahayag po ta sa ugan ni Lord. Amen? Tapos ikatulo, gusto sa Ginoo na isulob na to ang kamatuoran. Kay si Jesus mao ang kamatuoran. Kung ang kamatuoran ay nakapahatag na to og kagawasan. Sa una, nakabilanggo man ta. Sa una na itong mga pamahiin, sa una na itong gituuhan, nakabilanggo man ta dito. Pero katong the moment na nakabaluta sa kamatuoran, nakaligawas ka sa prisuhan na ato ang gikabilangguan sa una. Alakakan na to ang buhay na Diyos. Amen? Thank you, Lord. Ug labi na gid mga igsoon, isulob gid nato kanunay ang full armor of God. Amen. Mo ang sword of spirit, shield of faith, breastplate of righteousness, helmet of salvation, belt of truth, feet or shoes na mao ang gospel. And the last is prayer. Dili din nato walaon ang prayer life nato. Ang prayer yun ang atong panglaban. Kung atong ani siyang isuot, kung nasuot nato ni, nasulob nato ni adlaw-adlaw, imposible na dili ta magmadaogon pag-abot sa mga unos ato ang sa paglakaw nato ba ato ang masugatan. Imposible kung madagma man ta, pero makatindog dito tayo. Ay sulob-sulob nato ang garment, ang sanina nga gusto sa Ginoo nga ipasulob sa ato. So mao to mga gipang mention nako diag kaganina mga igsoon, those are the garments of the righteous. Dapat isa ka ambassador ni Christ. Suot-suot na
Kay kung suot na to ni makalahutay gyud ug makastan against the devil. Kung moabot ang panahon na ang yawa magsamok-samok, na amo siya ng yawa kanunay, magsamok-samok man siya na. Kinsa pa'y gigamit. Magsamok-samok gina siya. Mga temptation. Pagsulay sa panahon na doon na tayo unos for sure, makalahutay gyud ang matag usa. Ug ang Ginoo magahatag og knowledge, wisdom, and understanding sa matag usa nga nagasuot niya. Amen. Ano man ta? Joshua 1:8. Di ba nung dumanta kanunay, nga tun-i kanunay ang pulong sa Ginoo. Then dili lang nato basahon, dili lang nato tun-an, kundi ikinabuhi nato. Kaya once nga ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo, ang pulong ni Lord mamahimong buhi sa ato ang kinabuhi. Dili lang kay maayo lang ta mo share. Pero dili makita sa atong dagsang-agsa nga kinabuhi. Dapat makita siya para kumbinsido ang tao. Maskin pag dili ka mo ingon, na maon siya sis, mauna, anhi sis, itinuod ang Ginoo nga mo gialagaran. Mismo ang tao nga nakakita sa imuha, nakabaton sa imong kahayag, nakabaton sa imong gugma, sila na mismo ang muduol sa Ginoo. Pero isa ka nga pagaganito. Ay gusto sa Ginoo, kaya imong hatong isuot tanan ang gugma, ang light, ang truth. Kaya para mahatag ko din sa unan. Amen? Amen. O ni mga igsuon na gusto sa atong amahan na isuot sa iyang mga anak. Mao ni ang sanina na dili malaos ug mawala sa style. Kung dili nagahatag nato og kusog para makalahutay ta. Mas tagaan nato og bili ang pagtagad sa sanina sa kaluwasan. Gihatag sa Ginoo sa ato. Then sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga suto. So kung gusto sa Ginoo nga mauni iyahang ipasuot sa atoa, then tumana na to. Kimatid pa sa iyang pulong, kung tinuod mo nga nahigugma na ko, kung tinuod mo nga ako among anak, mutuman mo sa inyong amahan. Ikita bito mga inahan, suko medyo kayo tagdili mo tuman atong anak nato. Dili na mao atong ipasuot nga mao jud ang gusto. Di ba? Inanak ko dang atong amahan. Wala pa ta nakauna-una nga. So kita magani nga tao, suko magani kaayo ta. Magunalan pa mangani nato natong anak ug dili hubuon ug isuot tong ato ang gusto. Unsa pa kaya nga atong amahan nga mo'y nagabuhat nato? Kakamatyan pa jud niya. Mga gahi pa jud kayo mogulo kanil lagi ako ipasuot sa inyo kay anak man kaya ta mo. Representative baya ta mo din sa kalibutan. Ayaw ko ninyo pakaulawi. Unay gusto nga gusto sa Ginoo nga mo'y isuot sa iya mga righteous na mga anak. Dili man ingon nga kailangan ni jud perfecto na gyud na. Nga mura na lang gyud tag mga robot, dili na ko ganahan mo tingog. Kay mahadlo ko makasala. Di na ko ganahan mo kuan kay kasi makasala ko dito nakita. Dili mga igsuon. Ang gusto lang sa Ginoo nga i-lifestyle nato. Syaro sa pang-adlaw-adlaw nato nga kuan sa pagpahinumdum kanunay sa Ginoo sa atoa. Syaro dili na nato na mahabit. Naa magay tay mahabit diri sa kalibutan. Syaro kung mauna siya ang atong i-lifestyle nga isuot. Imposible nga dili nato lang ma-adapt. Kung moabot ang panahon, sama sa giwali ni Pastor, na amo atubang ta sa Ginoo, nga masuluban ta sa sanina sa kaluwasan. Thank you, Lord. Amen! Palapakan na to ang buhay nga Diyos. Then, ayaw isulob, last na ko nga warning, ayaw isulob ang gihatag sa kalibutan sa inyo ha. Kundili, isulob ninyo ang gihatag ni Lord na sanina para sa ato. And the world will see not your outfit, but your redeemer. All you do it for the glory of God. Dung tanang, dungog, gihimaya, ako gibalik sa Ako gibalik. Wow, thank you, Lord.